Magandang araw mga bata! Tayo ay narito ulit sa ating EPP4 ICT Week 5. Ang ating paksa, kasiya-siya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet at email. Layunin: magamit ang computer, internet at email sa ligtas at responsable. Narito ang mga bagay na dapat isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. Una, magkaroon ng malinaw na patakaran sa paaralan sa paggamit ng computer, internet at email. Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang aprobadong sites sa internet. Pangalawa, ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga direksyon ng guro tungkol sa tamang paraan ng paggamit ng anumang kagamitan. Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Pangatlo, magkaroon ng kaalaman sa pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Hindi dapat maglathala o magbigay, mamahagi ng anumang personal impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao, katulad ng tirahan, email address o telepono. Gumawa ng password na mahirap mahulaan at palitan ito kung kinakailangan. Hindi dapat ibigay ang password kanino man, maliban sa mga magulang, at siguraduhin naka-log out ka bago patayin o i-off ang iyong computer. I-shutdown ang computer at i-off ang koneksyon ng internet kung tapos nang gamitin ang mga ito. Hindi dapat hinahayaan na kabukas ang mga ito nang hindi ginagamit. Mga salik sa paggamit ng computer, internet at email. Ang mga kalakip na salik na dapat ikonsidera sa paggamit ng computer, internet, email ay ang mga sunod. Exposure o pagkalantad ng mga hindi naaangkop na materyales. Pwede kang makakita ng materyales na tahasang sexual, marahas at ipinagbabawal o illegal. Viruses, adware at spyware. Pwede makakuha ng mga virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. Panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. Pwede ka rin makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi ka kilala. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan or identity theft. Ang naibahagi mong personal ay gagamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Pwede din makakuha ng impormasyon na hindi mo nalalaman o binigyang panghinulot. Ito ang tinatawag na identity theft or fraud. Ang tama at kasiyasiyang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet at email ay ang mga nabanggit tulad ng siguraduhin itakda kung aling websites ang dapat bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet at email. Magpa-install o maglagay ng internet content filter. Magagamit ito upang kapag-ipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at may da-download gamit ng internet. Makipag-usap lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, online gaming at webcam. Sige nga mga bata, balikan nga natin ang mga bagay na dapat isaalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. Tama, pagkakaroon ng malinaw na patakaran sa paaralan sa paggamit ng computer, internet at email. Dapat din daw ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Siguraduhin magkaroon ng kaalaman sa pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon.
Lagi nating tatandaan na mas magiging kasiyasiya ang paggamit ng mga ito kung may kaaktiban na responsibilidad at pag-iingat. Iwasan magbigay ng anumang impormasyong personal tungkol sa iyo o sa ibang tao, katulad ng address ng tirahan o numero ng telepono. Para sa inyong gawain, sagutan ang inyong multitask Week 5 Gawain 6 na matatagpuan sa pahina 21 at ito ay nasa inyong Google Classroom.